So ngayon nga po mga minamahal, ang mga representative na naman po ang bumanat ni Ratratan bang 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 boom itong si Sara Duterte nang dahil po sa kanyang napaka-childish, napaka-immature, napaka-unbecoming and unprofessional movements nung nagpa-press con siya noong nakaraang araw na instead sana sagutin yung mga tinatanong sa kanya kung saan mo dinala ang 125 million funds. Bakit mayroong nawawalang 15 million? Bakit 16 million ang naggasto sa safe houses and eklabush sa loob ng 11 days? Bakit umabot ng 10 million yung travel ninyo? Ginto ba yung eroplanong sinakyan ninyo? Diba? Within 11 days lang, bakit naubos? So, imbes na sagutin ni Sara Duterte, ang issue na yan, mga minamahal, dinivert niya sa self-distraction. Well, magaling kasi napunta sa kanya ang atensyon ng taong bayan. But anyway, ito na nga. Bukod sa nagsalita itong si Quezon, ang Senate President, nagsalita din mga minamahal, ang iba't ibang representative. So ngayon, basahin natin itong komento ni Manix Dalipe. Ang sabi ni Manix, her departure saved the education system from further decline. Tumpak! 100% agree. Totally. Alam niyo kung bakit, mga minamahal? Can you imagine na lang kung nagtagal si Sara Duterte sa Department of Education? Ang dami talagang kapalpakan. Sobra. Laging fina-flags ng COA. Di ba, pansin nyo yun? Yung mga gamit, hindi na i-deliver. Makikita nyo din, mga minamahal, na bagsak yung rating natin sa PISA. Pansin nyo yun? Diba? Ang daming kapalpakan. To the point na yung eskwelahan, pinapagamit na sa Kibuloy's Rally. Ang daming mali. Nung siya ay naglingkod sa Department of Education, humingi ng 100 billion sa loob ng 6 na taon. Pero ang daming, oh my goodness, ang daming kapalpakan. Diba, mga minamahal? So, ang ginawa ni Sara Duterte, nag-resign. First step yun, mga minamahal. Resign, tapos pa-victim, tapos magiging villain. Tama ba? Yung magiging kontrabida. Pansin nyo, magaling eh. Part of the plan na to. Yung mag-resign siya sa DepEd, na para sabihin na ay siya ay kinakawawa, tapos magpapa-victim effect, tapos ito natitirada na sa administrasyon. Magaling, magaling. But anyway, saludo din. Dahil nag-resign ka, VP, sa Department of Education, naisalba mo yung napakadaming estudyante. Naisalba mo, VP, yung mga estudyanteng gustong maging professional. Naisalba mo yung mga estudyanteng gusto lamang matuto. Pero ano yung ginawa mo? Diba? Delay na nga yung mga libro, yung issue mo sa Transpac. Diba? Mga minamahal, ang daming issue ni VP. Buti na lang umalis ka at na-save yung mga mangangaral, yung mga estudyante na maging professional, na gustong maging professional soon. At hindi maging katulad mo. So anyway, sabi dito, under her DepEd was in free fall. Yan. Sa loob po nung naging Department of Education si Sara Duterte, yung DepEd po nandoon po sa hukay. Sa madaling sabi ni Manix Dalipe, yung Department of Education parang nanganganib sa bangin. Diba? Nandoon sa hukay. And the entire education sector suffered. Lahat po nagsuffered. Totoo po yan. Bakit? Yung mga teacher, mga minamahal, noong pandemic, ano yung nagawa mo, VP? Diba? Wala. Hindi, nung naging Department of Education siya, pandemic pa din yun, mga minamahal. Alam nyo, ang daming mga test paper na dapat first quarter dumating, tapos dumating fourth quarter na. So, ano na yung sense nun? Hindi na nagamit. Yung mga bata, pinapasa na lang kahit hindi pa naman kapasa-pasa. Diba? Maraming mga elementary na hindi pa rin marunong magbasa, pero dahil nga ayaw ng ma-stress ng mga teacher, pinapasa na lang. Kasi, stressful yung work nila. Ang daming trabaho, home duties, na instead sana magtrabaho yung mga teacher sa pagtuturo, pero mas nakatuon sa mga paperworks nila sa bahay. Diba? Tapos, underpaid, ang daming trabaho, nakakaawa.
yung mga teacher sa panahon ni Vice President Sara Duterte. Sabi pa dito, the appointment of President Marcos of Secretary Sani Angara is a huge step toward repairing the damage she left behind. Buti na nga lang mga minamahal na palitan ang Department of Education Secretary, si Angara, kasi qualified naman talaga si Sani Angara na maging Department of Education Secretary. Hindi katulad ni Sara Duterte, pabaya. Yung hiling ng mga teacher, mga minamahal, na kahit papaano magkaroon ng 5,000 man lang, 'di ba? Na assistance, cash assistance sa mga tools, 'di ba? Kasi may mga teacher talaga na pera nila yung ginagamit nila o pambili ng chalk, minsan pera na nila, 'di ba? Nanghihingi ng 5,000 cash assistance, hindi mo man lang ma-provide. Ang nag-provide nun yung ating presidente. So wala kang kwenta bilang Department of Education Secretary. Talagang nasa free fall, nasa hukay yung DepEd noon. Buti na lang naisipan mong mag-resign. Kaya ngayon, sino yung bibigyan namin ng 1 na grade? Hindi mo nga kayang i-manage yung Department of Education nung ikaw yung secretary ng DepEd, tapos ang lakas mong mag-amok na bibigyan mo ng 1% si President Marcos ng rating. Diba? Ito yung sabi ni Aurelio Dong Gonzales. It's Vice President Duterte, not President Marcos, who has failed as a leader. She mismanaged public funds and let the Department of Education fall apart under her watch. 'Di ba? Daming ito yung ugali ni Sara Duterte, mga minamahal, no. Tirada siya ng tirada, puna siya ng puna ng muta ng iba, pero hindi niya mapuna yung sariling muta niya. So, the country's disastrous performance in the PISA show a 5 to 6 lag in learning competencies is a direct result of her failed leadership. Doon pa lang, mga minamahal, failure na yun. Yung lagi kang fina-flags ng COA, failure na din yun. Yung ratings natin sa PISA na ang baba, failure na rin yun. 'Di ba? Yung mismanagement mo sa mga sa transpac na dapat sana yung mga learning materials maipaabot mo na sa mga guro, hindi man lang naiparating. 'Di ba? Failure 'yun. Ang lakas mo magsalita na hindi marunong ang nakaupo ngayon, pero ikaw naging marunong ka ba? Sabi na lang natin na tanggalin natin yung sa DepEd, sa pagiging vice-presidente mo na lang. Nung panahon na binabagyo kami, nasaan ka? Nandoon sa Germany, nanonood ng Taylor Swift concert habang kami dito hinahagupan ng bagyo. Ikaw nagpapakasasa, nagpapakasarap ka sa buhay mo. Habang kami dito, 'di ba? Inaamok ng bagyo. Tama ba 'yon? You failed as a leader, not only in the Department of Education, but in the entire Philippines. Entire people of the Republic of the Philippines. Imagine, ang lakas mong mag-amok, ang dami mong kuda, ang dami mong satsat, ang dami mong hanash, ang dami mong eklabush, pero ikaw naman pala itong mas pa. Yan yung pangit Puna ka ng puna sa muta ng iba, yung muta mo hindi mo man lang mapuna. Nung alkalde ka, bakit hanggang ngayon binabagyo pa din yung Davao? Napakalaki ng confidential funds ninyo. Meron pa dito, mga minamahal. Tingnan nyo, bridge in Davao City give. Ayan, give up. Tingnan natin, Bridge in Davao City gives in after trucks crosses. Biruin nyo, mga minamahal, sa Davao City yan. Can you imagine? Naging presidente yung ama mo? Naging vice-presidente ka? Ilang taon kang naging congressman at mayor? Tapos ganito yung trabaho mo? Nasaan napunta yung public funds? Nasaan napunta yung public money? Nasaan napunta yung pera ng taong bayan? That's our tax. Supposedly, ibinabalik mo yan sa taong bayan. Sinusweldohan ka na nga, hindi pa din ba sapat yung sweldo mo? Hindi pa din ba sapat yung sweldo mo na binibigay namin para mangupit ka pa sa pera ng taong bayan? Di umano? Diba? Kakalungkot to. O ngayon, sino yung may aning-aning sa pag-iisip? O ngayon, sino yung baliw? Diba? Kaloka?
Anyway, mga minamahal, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.